mga proposal para baguhin tayo, baguhin ang ating educational system, juvenile justice, and so on, etc., etc. Ngayon, ang isa pong lumulutang na mga magulang na nakikinig po sa atin, share ninyo kung para po matutunan tayo. Yun daw disiplina. Ayan. Ibang usapin pa ito ho. Yung disiplina sa loob naman ng classroom. In fact, ang sinasabi ng ilan na mahina na kasi kaya ang mga yan ganyan eh. Kaya mga yan, nakakapaghawak na lang ng barel, basta namamarel, nananaksa kasi wala na raw disiplina sa loob po ng classroom. Yan. So yan po yung ating pag-uusapan. Totoo ba yan? At ang Teachers Dignity Coalition, di ba? Narinig ko na rin ito. Pag-usapan natin na mas malalim kay Benjo Basas. Ang sinasabi nila initially, paano mo naman gagawin yan halimbawa, lalo sa panahon ngayon, napaka-sensitive even ng parents. Kung minsan pag gagawin mo yan, mababaligtad pa ang sitwasyon. Yung teacher yung malalagay sa alanganin, baka siya pa ang makasuhan. Okay. Sige, kausapin po natin, chairperson, suki natin ng Teachers Dignity Coalition si Benjo Basas. Daming usapin sa edukasyon ngayon. Benjo, good morning! Good morning! Yes, Prof. Ricky, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng ating tagapanood at mga nakikinig. Opo, paano pa nga ba? Di nasa sentro na naman tayo. Kaya kaya inaabala ka na naman namin sa iyong maybe paggawa ng lesson plan. Sige, Benjo, unahin natin yon, no? Kasi yung inyong suporta, protection sa ating mga guro, sa ibang mga panayam mo na monitor ko, you have been mentioning this. Ano ba ang sitwasyon ngayon dito sa isinusulong natin sa protection legally sa mga guro? Well, at saka siguro kwento mo na rin yung beyond batas, no? Nasaan na ba tayo ngayon dyan? Una doon po sa panukalang batas, no, na classroom discipline and protection for teachers, no? Ay medyo bumalik tayo, no, doon sa technical working group dahil may mga ahensya ng gobyerno na hindi pa nila ito natatanggap, no, like yung nakaraan, no, yung OSG and then yung civil service, no, dahil alam mo masalimuot talaga no. Yeah. Ricky, dahil alam naman po natin na kapag meron pa tayong mga ganito, syempre merong reaction. Yeah. No, meron pong resistance din doon sa halimbawa sa Children's Rights Network, no, sa advocacy, no. Pero siguro gusto ko i-clarify, no, na kami yung mga teacher ang unang-una, no, tayo, no, kasama ka nga pala, no. Yes. Ang unang-una, no, na malulungkot kapag merong mga bata na naabuso. Yeah. 'Di ba? Yeah. Kahit pa, no, yung supposed perpetrator ng pang-aabuso ay teacher din na kagaya natin, hindi natin yung kukonsintihin. Ibig ko sabihin, ang mga teacher, sabi ko nga, walang teacher, no, walang matinong teacher na gugustuhin na masaktan, Yes. abusuhin yung bata niya, no, walang ganon. No po. Pero merong mga pagkakataon na dahil sa gusto niyang disiplinahin, dahil gusto niyang maturuan ng mabuti yung mga bata ay nagiging passionate yung teacher. Sumisigaw, pinupokpok yung mesa, minsan nakakapambato ng chalk o ng eraser. Tao kasi. Sa tingin namin, opo. Sa tingin namin, hindi yun pang-abuso. Diba, yun ay paraan ng pangdidisiplina. But unfortunately, lahat po ng mga paraan na yan ay maaring mag-fall under the category of abuse. Yeah. According to our several pertinent policies po, like RA 7610, no, and of course itong DepEd Child Protection Policy, no. Kaya po isinusulong namin yung protection for teachers, no. Kaya lang mukhang babalik tayo sa drawing board dahil nga po doon doon sa binanggit ko nga po, no, na ilang mga reaction po, no, ng OSG at ng civil service nung huling hearing, no. That was I think nung June 15, no, if I'm not mistaken. So may ganyan po tayong kinakaharap, no. Ito lang naman na kailangan lang naman natin dito ay matiyak na yung mga teacher, no, kapag nakagawa siya, no, sabihin na natin pagkakamali, nakagawa siya ng kalabisan, no. Sabihin na natin gano'n, po, for the sake of discussion, hindi naman siya dapat dikdikin, hindi siya dapat ma-prosecute,
hindi siya dapat makasuhan ng mga kasong kriminal o administratibo, maparusahan or worse, no, magkakaroon pa yan ng mga matatanggal sa serbisyo, no? O kaya merong mga ngayon, ang pinakauso ngayon Prof. Ricky, yung trial by publicity, diba? Yes, totoo. Protektahan natin kasi paano kung yung mga accusations na yan ay hindi naman pala totoo. Totoo. No? Paano kung yung sinabi ng estudyante, ng bata o ng magulang niya ay exaggerated pala? Diba? O kaya gawa-gawa lang talaga yung mga accusations na yan, ano? O kaya gusto lang siyang perahan. Gusto lang siyang tawag dito ma-extort. No? Kawawa naman yung mga teacher. Marami pong case na gano'n. Ano po? Tama. So hindi natin inaalis, no? Hindi natin kukonsintihin, hindi natin gustong alisin yung pananagutan ng mga teacher na nakagawa ng pang-aabuso. Pero gusto po natin maprotektahan yung mga teacher as a whole. At saka Benjo, may isa pa Hindi ko alam kung gaano kalala ito. Well, I haven't seen a study on this. Pero may mga nagpapalutang na, hindi ko alam kung gaano kalala sa inyo sa basic ed, na alam mo yung mental health card ng mga estudyante na ito po nagagamit ito as tawag dito a form of abuse naman sa teacher na maski walang sufficient basis ginagamit ng ilang estudyante yung mental health issue para ma-pressure o maipit yung guro. 'Di ba? Siguro isa 'yan, Benjo, sa ngayon ay matindi ninyong pinaplantya sa pagsusulong ninyo ngayon ng protection sa mga guro. Tama yan. No? Actually, meron din naman tayong mga members sa tertiary. Yan din ang sinasabi, di ba? Oo. Na nagkasakit siya or nalungkot siya nung araw na yan. Yun nga, yung mental health card. No? Oo. Ayaw nating i-downplay itong issue na ito dahil napaka-sensitibo na usapin ito. No? Of Pero course. saang panig tayo doon o saang bahagi tayo doon magsasabi na ito ay hindi na totoo. Oo, yun nga Baka naman, di ba, I mean, saan tayo doon? Ang hirap. Kumbaga, ang hirap na maging teacher sa kasalukuyan dahil lahat ay kailangan mong ibigay. Yes. Kailangan mong unawain yung mga mag-aaral natin. Sa totoo naman, naturally, maunawain naman talaga yung mga teacher, mapagbigay, mapagmahal, di ba? Tama. Sabi ko nga, hindi naman magiging teacher ang teacher kung hindi siya likas na mapagmahal, hindi siya likas na maunawain. Agree. Naalala ko din nga lang yun kasi binanggit mo yung sa kasalukuyang panahon na trial by publicity. Kasi it's a very, parang bagong-bago yan na phenomenon sa atin ngayon. Dati kasi wala akong ganyan. Kumbaga hindi ganun kalupit noon Ngayon, na social media ka, yari ka Kahit wala pang formal process ng investigation, yung binabanggit mo Benjo, na parang na-judge ka na. Oo, nahusgahan ka na dahil lumabas ka sa social media. Teka, pero just lang, para lang may klarong yung mga nakikinig siguro at nanonood sa atin Benjo. Dito sa isinusulong ninyo na teacher protection, parang ano ito? Pwedeng kwentuhan mo kami ng konting details? Anong mangyayari dito? Gaya yan. Halimbawa, may mental pinalulutang. How will it proceed? Paano mapoprotektahan yung guro dito po sa isinusulong ninyo Benjo? Well, unang-una, mas nagdun kasi ito sa mga, actually, meron tong 3 versions, tapos consolidate ngayon into a consolidated one. Pero yung dalawang versions ay, ang binabanggit po doon ay parang protection doon sa mga, doon sa mga gawa-gawang mga accusations. Napaka-explicit padalawa, bibigyan din po yung teacher dapat ng abogado. Ibigyan yung teacher ng legal assistance, para tiyak yan na bibigyan siya ng gobyerno, ng estado, kahit pa sa una kasi di naman natin alam kung totoong ginawa niya o hindi, di ba? So may lagi namang may presumption, na lalo na kapag may pinipresentang ebidensya, di ba? So merong presumption yung batas, na baka nga ginawa niya yan. Especially of course dahil ang ating mga batas ay panig talaga doon sa bata, which is madali naman unawain dahil duty bearers yung teachers. Of course. Yung bata ay wala namang power, diba? So aasa siya sa kapangyarihan ng estado para sa kanyang protection. Pero yun nga, ang nangyayari niya nababaliktad
Yung teacher yun ang nawawalan ng kapangyarihan, ano po, no? So isang dahilan din ito, no, na isa rin sa mga nagiging reason, no, kung bakit po natin na ngayon nakikita po natin na yung mga bata ay hindi talaga nadidisiplina. Pag hindi po nadidisiplina yung mga bata, no, ang hirap mag-impose ng discipline sa classroom, talaga hindi rin matututo. Yun yung isa nating problema. Hindi natin maturuan ng mabuti yung mga bata dahil nga hindi tayo nakapag-impose ng disiplina. Ang laki din ka, Benjo, talaga ng papel na gagampanan dito o ginagampanan, di lang naman ngayon yan. Tagal na nating nag-uusap tungkol dito ng mga teacher education institutions, ng mga eskwelahan, and even PRC. Kasi 'di ba, parang kung uugatin natin ka, Benjo, ang pinanggagalingan ng problem, itong mga, sabihin na natin, 'di ba, sa hanay natin bad eggs. O, halimbawa kayo, 'di ba? Parang 'di ba ka, Benjo, you would agree with me, hindi lang naman ang usapin dito ay kung lisensyado o hindi yung guro, kung hindi yung pinagdadaanan talaga nito bago makapunta sa classroom at makapagturo. Para somehow, alam mo 'yon, medyo confident tayo na talagang yung mga humaharap sa mga bagets na ito, qualified, competent, ethically, whatever. Di ba, Kabenjo? Oo, kasi Yes. kasi we have to acknowledge na talaga ganyan. Yung mga sexual abuse ngayon, siguro na ba, alam mo yan dito sa Metro Manila. Kumbaga parang, di ba, ang tanong siguro ng mga magulang diyan, kaya din yung negative perception din sa iba, napaka-crystal kasi ng image ng teacher. Ano nangyayari? Bakit ganyan yung mga guro ngayon? Ang laki ng papel ng mga school, Kabenjo. Yes, sir. Opo, no? Lalo na yung mga tinatawag po natin na teacher training institutions pa lang. Oo. No, doon pa lang sa tawag natin dyan pre-service. Pre-service, no? Dapat matuturuan talaga. Opo, matuturuan po talaga, no? Ako, ina-assume ko na meron kang mga estudyante ng mga education students. Yes. So, dyan pa lang talaga kinakailangan na natin talaga na matrain. Oo. No? At masala din, no? Masala. No? Importante na yung lahat ng pumapasok sa education sector ay talagang gusto, no? At may puso. Hindi lamang napilitan. Yes, at pinaka-importante puso. Talaga po. Sige ka, Benjo, itong isyong ito, usaping ito, tayo mag-uusap pa sa mga susunod. Babantayan natin ito dahil napaka-importante. Kuha na lang kita ng reaksyon bilang panghuli dito dahil tagal mo na sa classroom, mga bagets ang mga laging kaharap natin. Itong sinusulong na pag-ban ng social media, 16 years old pa baba, ano bang tingin mo rito? Alam nyo, medyo ako mismo hati ang puso ko dyan no? Kasi ako pag nagtuturo talaga ako, pag nagtuturo ako sa klase, ano yan, gumagamit kami talaga ng social media. Diba? Ng mga kanta, ng mga videos, no? Lalo na ngayon, ang DepEd walang pinoprovide sa amin Walang pinoprovide. Paano namin matuturuan yung mga bata kung wala naman silang mga libro? Diba? So lahat yan ay dina-download, no? Doon sa ating internet, no? So yan po yung limitation ng DepEd at mag-suffer na naman yan kami, no? Kami at yung aming mga estudyante. Tama. No? Kaya while I believe naman na kinakailangan i-regulate, 'di ba? Sa tingin ko yung to ban it totally, baka lalo na sa mga estudyante ko, no, ng mga senior high school. Oo. 'Di ba? Syempre no? Kumbaga itong mga batang to may discernment na ito Oo. 'Di ba? Oo. Yun yung ginagawa nating panghikayat kasi sa kanila for learning din 'di ba? So, Exactly, kumbaga kung tatanggalin nyo ho kasi yan, hindi naman laro ang ginagawa, hindi naman kami nag-go-gore box sa loob ng classroom. Ay nako. Anyway, sigurado naman ka, Benjo, na kayo'y may imbitahan once, kasi ito kay Senator Win Gatchalian ito mukhang isusulong ito given yung nangyari nga sa Tacloban. So I think kayo naman ay may imbitahan dito and we'll talk more about this sa mga susunod na araw. Ka-Benjo, as always, thank you ha. Thank you! Yes sir. Salamat. Salamat. din. Okay. Thank you, mabuhay ka. Ka-Benjo Basas, Chairperson. Teacher Benjo, Chairperson ng Teachers Dignity Coalition.